So, good morning sa inyong lahat ulit. And this is another round for Awesome Talks. And ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol dun sa need ng mga parents, ng mga caregivers, pagdating sa therapy. Okay, o support. Alam niyo, sa totoo lang, ito yung talagang matagal na nating hinihintay na sana magkaroon ng tulong o bigyan tayo ng tulong o support or subsidy ng government. Totoo yun, kailangan natin yun. Kasi sa ngayon, puro awareness campaign ang nangyayari. And alam nyo, ang awareness campaign, anybody can be an advocate for autism awareness. Totoo yan. Sa Facebook, sobrang dami na ang nagiging advocates for autism awareness campaign. And we are very thankful. Sa inyong lahat, thankful kami talaga. Now, ano ba talaga yung, aside from yung awareness campaign, ano ba talaga yung need ng mga parents o ng mga anak mismo natin na under the spectrum? Isa sa mga pangangailangan nila ay yung talagang subsidy for therapy. Okay, kasi sobrang mahal po talaga ngayon ang pagte-therapy. And ito, nagiging issue ito sa buong Pilipinas. Right now, for example, dito sa Cordillera or sa Baguio City and La Trinidad. Kasi the rest of the Cordillera, talagang wala pa talagang therapy centers. So, ang pinakamababa ngayon, 2026, ay 800 pesos. Going to more than 1,000 pagdating sa OT or occupational therapy, kasama ng speech therapy per hour. Yung iba may mga 2 hours but still mahal pa rin. And isa sa mga problema ng mga parents, di ba, kunyari minimum pay natin dito sa Cordillera is sabihin na lang natin 550, 600, ganun. So, just imagine kulang pa yung sweldo mo sa isang araw para sa pag-therapy ng anak natin or anak ninyo. Kaya yun yung malaking problema. Kailangan talaga natin ng subsidy pagdating sa therapy. Siyempre, yung mga doktor, sasabihin nila, ito kailangan mo, OT, kailangan mo ng ST, ganun. Hindi naman lahat capable para gumastos doon. Di ba? Yung ganun kamahal. Ngayon, ito kasi ang statistics. Sa totoo lang, kulang na kulang tayo sa mga practitioners. For example, may sinasabi na occupational therapist, di ba? Konti lang ang occupational therapy sa Pilipinas. And dahil napaka-friendly at magaling sa English yung mga OT graduates ng Philippines, pinapirate kaagad sila sa abroad. Nag-o-offer kaagad yung ibang bansa ng malalaking sweldo para sa mga OT. So, siyempre, looking for greener pastures, yung mga OT graduates ng Philippines, talagang abroad yung tinatarget nila. Ganun. Kaya kulang yung OTs natin dito sa Philippines. Ilang libo lang actually sila. And then mas grabe yung mga DepEd, yung mga development pediatricians, yung mga neurodevelopment pediatricians. Less than 200 lang ata sila dito sa Philippines. So just imagine, millions ang nangangailangan ng assessment, pati yung follow-up. Tapos less than 200 lang yung ating mga dalubhasa na doktor para sa diagnosis. So, ganun kagrabe. And then, parang 60% ng mga neurodevelopmental pediatricians nasa Metro Manila and yung other 40% nagkalat na lang buong bansa. Dito ata sa atin sa Baguio City, we only have 3. 3 lang. Libo-libo yung patients dito. Diba? O yung mga nangangailangan ng diagnosis. So, talagang kulang tayo sa mga dalubhasa. And I think isa yan sa dapat na tingnan ng government. Kasi kahit na sabihin natin na gustong-gusto nila na tumulong, pag wala rin talang mga professionals sa field na yan, ang hirap. Sobrang hirap. Kailangan talaga din natin ng mga dalubhasa, mga professionals, mga doctors, mga OTs. Dumami pa sila. At isa sa mga nakikita ko na solusyon dyan is aside from
aside from yung mga dole-outs na, for example, yung mga pa-vitamins and all, tingin ko kailangan i-consider din ng government na kumbaga mag-open ng scholarships for doctors, mag-open ng scholarships for people who would like to take occupational therapy. Okay, kasi medyo mahal din talaga yung tuition yan, and right now, yan ay available lang sa Metro Manila. Ang schools ay nandun. Dito sa Baguio, nagsarado na yung mga OT rito eh. So, subsidized ng government yung pag-aaral ng mga tao na gustong kumuha ng OT. Ayan. And then, after nilang graduate, wag muna sana silang mag-abroad. Mag-serve muna sa ating bansa. I think may ganyan ata na binibigay ang DOST. Hindi ko lang sure. Lang siguro sa mga nakakaalam kung meron, share naman ninyo kung available yung OT na course sa DOST para mai-promote din natin na kumuha sila ng occupational therapy. Kasi talagang totoo lang, sobrang kulang na kulang ang occupational therapy sa Pilipinas. Mas lalo na yung mga neurodevelopment pediatricians. Okay, talagang hindi ko alam kung talagang konti lang talaga ang gustong kumuha nung pagkadalubhasa na yun na doktor, or talagang kino-contain lang nila para kumita sila ng mas malaki. Hindi natin alam yan, pero ang katotohanan kulang sila. So, yun yung isa na sana matigdan ng government sa itong ginagawang National Autism Law. Kasi syempre, on our end, as a parents, talagang ginagawa naman natin yung autism campaign natin. We are trying our best to support each other. We are trying our best to have programs, activities, and projects. And tinutulungan din naman natin ang isa't isa. Kumbaga ginagawa natin yung end natin. Pero kailangan pa rin talaga natin ng tulong pagdating sa mga dalubhasa, mga doctors, mga specialized doctors, mga OTs, and yung lately, yung ABA, okay, yung ABA kasi, I still have to learn yung area na yun, although ang dami ko nang nabasa at nalaman tungkol dyan, but bago tayo mag-talk about ABA, mas maganda siguro talaga na i-search talaga natin at makausap talaga natin yung mga nagtatrabaho sa field na ito. Although dito sa amin, marami nang nagpa-practice ng ABA, pero mas magandang may makausap muna ako sa kanila. Okay, yan. So yun yung ating awesome talks ngayong araw na ito. It's not just all about awareness or kailangan din talaga natin ng subsidy, ang konkretong plano na long term yung tinitingnan natin. And isa sa mga long term talaga is scholarships para sa mga gustong kumuha ng OT at offer natin sa buong Pilipinas. Ayan. So yan muna ang ating awesome talks for the day. I'll see you again tomorrow. Morning!